Moving away from negative people is not a sign of weakness, but rather, it is a sign of strength. Hindi ibig sabihin, pag pinutol mo ang iyong ugnayan sa mga taong nakakasakit sa iyo, ay wala ka ng utang na loob. Lumayo ka sa mga taong sinasaktan ka dahil marunong ka na, matalino ka. Cutting off toxic people from your life is wisdom. Kung nga ang ating Panginoon si Jesus, anak na ng Diyos, lumayo siya sa mga kababayan niya, sa mga kamag-anak niya, gusto siyang itulak sa bangin. Ikaw pa kaya, tao lang na mahina at marupok, hindi ka ba lalayo sa mga taong wala nang galang sa iyo, walang pakialam sa iyong nararamdaman? Pero bago ka lumayo sa isang negatibo o toxic na tao, bago mo iwanan ang isang tao na nakakasakit na sa iyo, may tatlo pong magandang itanong na kailangan nating sagutin. Please, take the time to answer these 3 important questions. Number 1, unang-una, sino ba talagang toxic? Sila o ikaw? Baka ikaw ang toxic. Baka ikaw ang negatibo. Aminin mo. Mga kapatid, kung merong isa o dalawang tao na may ayaw sa iyo, normal lang yan. Pero pag napakarami ng mga tao na hindi mo kasundo, siguro kailangan ka na mag-isip, magmuni, ano ba ang iyong pag-uugali? Baka meron ka ng mali na ginagawa. Di po ba? Yes, we cannot please everybody. And yet, I think there is a problem when everybody has a problem with you. May mga tao kasi na napakagaling maging biktima. Sino yung mga taong ito? Sila na nga yung nagkasala, sila pa yung umaasta na parang sila'y kinawawa o sinasaktan. Victim mentality ang tawag dito. Yung bang ikaw na nga ang kabit, aba, ikaw pang malakas sa loob na magwawala, gumagawa ng eksena, kala mo ikaw ang legal wife. Ikaw na nga yung nag-cut sa traffic, ikaw pang lalabas sa sasakyan, nagwawala, napakainit ng iyong ulo, kala mo ikaw ang tama. Ikaw na nga ang nagchichismis sa iba. Ikaw pa ang may lakas ng loob na magpabarangay sa mga tao. Ikaw na nga ang nangutang, bakit ikaw pa ang galit pag sinisingil? My dear friends, maganda pong itanong, ikaw ba ang may masamang pag-uugali? May victim mentality ka ba?